Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at ngayon nga po ito po yung ating bigyan ng reaksyon, no? Martin Romualdez bineltahan. Ang dami ninyong sinabi. Ilabas niyong liquidation ng inyong MOOE. Yan mga ka-review natin, no? Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Kung meron man po, no? Ito po ay galing po kay JSB TV. Yan mga ka-review. JSB TV PH yan mga ka-review natin. At sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe din na po JSB TV yan PH yan mga ka-review natin, no? At kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, wag na po natin patagalin. Eto na po. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Paano kayong humihingi lamang ang taong bayan ng liquidation ng bawat isang senador at congressman ng inyong MOOE? Dahil milyon-milyon ang binibigay sa inyo. I'm pretty sure sa isang ordinaryong manggagawa, pag hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano niya ginastos ang 50 million, I'm pretty sure baka nakakulong na yan, di ba? Tama? Makakapal ang mga MOOCs na pahiya dahil nabuking ang korupsyon. Umiikot na ba ang wet po dahil ayan, dumami na ang mga nakakaalam at nagigising at humihingi ng resibo ng liquidation. Hashtag, hindi mo pera yan. Bakit hindi nila kaya ilabas ang liquidation sa extraordinary fund? Nakahagalit na itong mga korap na to. Di na ito usapin ng politika, usaping pagkamamamayan na nagbabayad ng buwis. Bawat sahod mo may kaltas kang tax tapos sa ganyan lang napupunta. Ngayon, nagtatanga-tangahan na sila. Simpleng tanong, hindi masagot ng diretso. Guilty as heal. O nagre-research pa kung paano ipalusot ang kawalang hiyaan at pantarampong sa mamamayang Pilipino. Mga ganid, hoy, hindi mo pera yan. Paano kayong humihingi lamang ang taong bayan ng liquidation ng bawat isang senador at congressman ng inyong MOOE? Dahil milyon-milyon ang binibigay sa inyo. I'm pretty sure sa isang ordinaryong manggagawa, pag hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano niya ginastos ang 50 million, I'm pretty sure baka nakakulong na yan, di ba? Tama? Ikaw nga nagtatrabaho, kayong mga nagbabayad ng buwis. Pag hindi kayo nakapag-produce ng resibo sa kumpanya ninyo, kung paano nyo ginastos ang 50 million na budget na ibinigay sa inyo, anong gagawin sa inyo sa trabaho? Sa corporate world? Diba? Sige nga. Tapos, sasabihin nyo, under kayo, hinihingan lamang kayo ng resibo. Paano kayo? Bakit naging victim kayo? Victim kayo ng ano? Oh, di ba kayo dyan yung bida-bida? Terminate lang? Oh, 50 million, hindi ka makapag-produce ng resibo kung paano mo ginastos up to the last centavo? Paano yung 18 billion? 18 billion. Oh, nakita nyo, di ba? Yung mga kakapanood pa lang po, i-replay nyo tong live ko, makikita nyo yung patakaran sa US Congress. Detalyado po ang liquidation every 3 months up to the last centavo. Oh, sabi ni Una Delaware, Misas dito Hong Kong, liquidated everyday, resibo and items. Kung hindi, nakaw na yan. Exactly. Pag kayo ay hindi nakapag-produce ng resibo, kung paano nyo ginastos, let's say 20 million, isa-isa sa inyo. Anong tawag dyan? Di ba? Hindi ba yan pagnanakaw? Hindi ba yan legalized corruption? At walang umiimik sa inyo dyan sa Kongreso at sa Senado kasi magkakasabwat kayo. Ang umimik at kumalaban sa polisiya, mawawala ng MOOE. Yan ang totoo. Ito si Harry Roque, di ba? Recently, ni-reveal niya tong liquidation by certification. Bakit daw nung nasa Kongreso siya, hindi siya makapag-reveal? Kasi nga po,
Mafia po yan. Pang ikaw, kinontra mo yung ganyang patakaran, hindi ka bibigyan ng MOOE. So yan mga karibyo natin, ito po, manggigigil po talaga ngayon, no? Si Speaker Romualdez, pag nakakita niya itong video ni Miss Sas, mga karibyo natin, no? Talagang, oo nga naman mga karibyo natin, no? Kapag tayo po ay nagtatrabaho, di ba? Pero usong-uso po yan sa gobyerno, mga karibyo natin. Kahit nga po dito sa mga local, di ba? Sa mga LGU, mga karibyo natin, di ba? Usong-uso po yan na resibo, di ba? At uso din po dyan yung mga nililista lang. Yan nga po yung, di ba? Yan na nga po yung extraordinary fund, mga karibyo natin, na nililista lang nila kasi walang resibo eh. Diba? Ngayon po, hinahanapan po sila ng resibo. Ha? Diyan sa liquidation na yan. Nako. Walang resibo, mga karibyo natin. Di ba? Kung kayo po ay mag-aakusa, di ba? Mag-aakusa kay BP Sara na hindi ginamit ng maayos, no? Or kinurakot daw di umano ni BP Sara yung kanyang confidential fund. Sana tiningnan niyo muna kung talagang kayo ba, 'di ba? Mismo. Diyan sa inyong bahay, mga karibyo natin, no? Malinis ba talaga ang bahay ninyo? Mr. Speaker Romualdez, 'di ba? Malinis ba talaga kayo diyan? Na kung mag-akusa kayo kaya BP Sara, ganun-ganun na lang. Ha? Di sana, di ba? Kung napatunayan nyo na talagang, di ba? Ganun sana. Pero naniwala lang kayo dito sa Makabayan Black. Kaya kayo ngayon ang, di ba? Sinisingil na kayo naman. Kayo naman po ang sinisingil ng taong bayan. Pakita nyo po yung liquidation ng inyong MOOE, di ba? Mga karibyo natin. Para at least fair po kay BP Sara. So, pakinggan po natin ulit si Miss Sas, no? O baka i-hold pa yung sweldo mo. So, tatahimik ka na lang. Ano yan peer pressure, makipag-teamwork ka na lang sa kanila na yung MOOE nila na by the millions ay walang resibo. So, gaya nga po ng sinasabi ni Miss Sas, no? Sa isang kumpanya, let's say kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. For example na lang ako, ikaw yung boss ko, gano'n na lang Ako po yung empleyado at ikaw yung boss ko. Nakita kita nga, di ba? Nakita kitang gumagawa ka ng anomalya, di ba? Tapos, nakita mo rin ako na nakita kita. So ngayon, anong gagawin mo? Tatanggalin mo ako? Posibleng tanggalin mo ako sa trabaho, no? At yung pangalawa, pwedeng magtulungan na lang tayo para gumawa tayo ng mas malaking anomalya dyan sa kumpanya. Di ba mga karibyo natin? Ganun lang naman yung mayayari dyan Makipagtulungan ka kay Mr. Speaker or di ba? Tanggalan ka ng budget. Mga karibyo, yan lang po. Di ba? Kasi hindi ka naman niya matatanggal bilang isang congressman. May point po ba mga karibyo natin? Kayo mga karibyo natin, ano po sa palagay ninyo, no? Yung sinasabi ni Miss Sas, may katuturan ba? Ha? Para sa akin po, totoong-totoo kasi na mismo dyan sa dyan sa City Hall, nakikita ko may mga ganyan. Ako po talaga, may mga palusot. Nako, yung pamasahe niya, 10 pesos lang, ginawang 1,000 or 100, di ba mga karibyo? Di ba napakalaki ng discrepancy? Sabihin nyo na hindi yan totoo. Maging sa inyong local government nangyayari po yan. Kaya sasabihin nyo na wag na po sasabihin nyo, di ba? Minsan sinasabi nila kay PRD, wag na po kayong makialam. Kasi, di ba? Wala na kayo sa pwesto. Kaya nga sinisita kasi mali, di ba mga karibyo natin? So ganun lang yan Bakit ang mainstream media ayaw magsalita? Dahil nga, on the take po sila, nakikinabang sila dyan. Kasi nga, ang bawat congressman pa lang ang bawat congressman, merong public affairs fund na umaabot ng 2.8 million per year. Kanino nila binibigay yan? Hindi ba ang gobyerno merong sariling media, may PTB4.
my Information Agency. At saka ito pa mga ka-review sa mga media. Speaking of media, mga ka-review natin yung mga tanong sa mga politiko mga ka-review natin, di ba? Yung mga tinatanong sa kanila, may bayad po yan mga ka-review. Kasi hindi po yung nagkataon na itinanong lang sa kanila. No, mga ka-review natin. Mayroon po yung mga, di ba? Sinasabi nga ni Sir Banat Bay dati, di ba? Na mayroon yan mga sobre-sobre dyan. No, eto itatanong mo. O eto sobre mo. Ganun yun mga ka-review natin. Kaya talagang masasabi talaga natin bayaran po ang media. At yan po ang totoo. Bayaran po ang media. Mga ka-review natin. Ibig sabihin, di ba? Kahit pa konti-konti lang yan, di ba, yung mga binibigay sa kanila, hindi natin alam kung, di ba, kung anong rinirigalo, di ba? Pero mga ka-review, totoo po yan. Kahit nga po nung nag-aaral pa po ako mga ka-review sa college, mismo po yung namin professor mga ka-review. Sinabi niya kasi isa po siyang journalist mga ka-review, hindi ko na pangalanan. Sinabi niya po na may threat sa buhay niya. Kasi nga po, yun, di ba? May mga politiko, mga ka-review natin na nagbibigay. Pag hindian mo naman, buhay mo ang kapalit. Di ba? Kaya sabi nga ng professor namin magyayaman ka dito sa sa pagiging kung ipagpapatuloy mo lang yung pagiging journalist ninyo mga ka-review, di ba? Yayaman ka daw dyan. Kaso nga lang, ano yung buhay mo? Nanganganib mga ka-review pag maging ka. Pag maging straight ka naman, di ba? Nanganganib ka rin mga ka-review. Wala kang no choice sa palaging meron kang part dyan sa mga politikong yan. May Philippine News Agency. Oh, di ba may budget yan every year? Trabaho nila yung mag-cover ng ginagawa ng Kongreso. Pero saan napupunta yung public affairs fund nila? Malamang sa mainstream media. Meron yung naka-retainer. Okay? Naka-retainer yung iba dyang sa mainstream media. Kaya hindi sila to aangal. Kita nyo, bakit hindi nyo to narinig noong 2011? Hindi ba karimari-marim ito? Ba't hindi nyo to narinig noong 2011 nang ito ay naipasa ng Senado at Kongreso? Hindi ba dapat noon pa lang narinig nyo na to? Sino ba ang nagko-cover? Sino ba ang nagsasalita noon tungkol sa politika? Hindi ba mainstream media lang? O hindi ba kayo nagtataka bakit hindi nila ito ginawang issue? Malaking nito. Can you imagine millions by millions? Hindi mo kailangan ng resibo? Di ba? So ngayon, anong gagawin? Kayo, tanungin ninyo yung mga kabarkada nyo, fellow taxpayers ninyo, kung anong gagawin ninyo, karapat-dapat ba ito? Na kung hindi kayo kikilos, kayong mga taxpayers na nandyan sa Pilipinas, mga OFWs na nagpapadala ng remittances, magpapatuloy pa itong sistema na ito for another 6 years. Another 6 years. Kahit sinong maupo, paulit-ulit na magiging ganyan ang sistema. Either tanggapin nyo ito or makipag-usap kayo sa inyong mga fellow manggagawa. Kausapin ninyo ang mga kamag-anak ninyo, kausapin ninyo ang mga militar, ang pulis, di ba? Ang mga lawyers, kung anong dapat gawin. Dahil hindi ito po pwede. Billions na MOOE, walang resibo, kundi certification nyo lang na ginamit sa ganitong pamamaraan. Kasi kung meron kayong liquidation na may resibo, nakapag-produce na kayo Hindi naman confidential yung budget ninyo Para hindi kayo makapag-produce ng resibo at malaman namin kung kaninong ginagastos. Kahit nga pangalan ng staff ninyo, di ba, ang pinapasweldo ng taong bayan. Hindi alam ng taong bayan kung sinong pinapasweldo nila sa bawat isang opisina ng senador at congressman. Tama, mali. Di ba? Nakita niyo yung sa US Congress, lahat ng pinapasweldo under ng isang congressman at senador nakalista kung magkano yung sinweldo. So yun nga po mga ka-review natin yun nga po yung dito nakakapag
malaking tanong dito mga ka-review. What is the essence of being confidential? Kung sasabihin mo rin, di ba? Di ba sa publiko, hindi na po yun confidential mga ka-review. Di ba? Kasi nga po, bakit nga po ba nagkaroon ng confidentiality, di ba mga ka-review? Kasi nga po, di ba? Pag, for example, may kasama ka dyan, di ba? Na trahidor pala sa bayan, parehas kay sa mga makabayan black, mga ka-review natin. Kung sila makasilip ng confidential findings nila dyan, di ba? Or kung ano mang ginagawa nila dyan sa confidential fund, kung saan ginagastos yan, pag nalaman nila kung anong pinaggagamitan yan, o saan napupunta yan, wala na. Diba? Ligwak, wala na yung plano. Mabubuko na yung operation kung ano man yon. Kasi dyan naman yung ginagamit na confidential fund, di ba mga ka-review natin? Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang yung reaction dito sa naging balitang ito, no? About dyan sa walang humpay na confidential fund at extra extraordinary fund. Yan mga ka-review, nawawala tayo tuloy sa extraordinary fund. Nako po. Kung hinahanapan po yung confidential fund, na confidential na nga po yan, di ba? The word pa lang na confidential, dapat na sekreto po yan. No? Hinahanapan nga eh. Ano pa kaya itong extraordinary fund, mga ka-review natin? Di ba? Ano pa kaya yung extraordinary fund na hindi naman confidential, di ba? Walang confidential eh. Extraordinary fund. Walang resibo o certification lang. O paseros ka lang na maraming certification na may pirma. O pwede ka nang magkapera. No? Diba napakalaking tanong po mga ka-review natin na hindi maintindihan natin din. Ako hindi ko rin maintindihan mga ka-review kung bakit yung confidential fund na may word na confidential, gusto nilang, di ba, i-audit, di ba? Kasi nga raw, hindi daw po, o ginastos daw po sa, hindi magandang paggamit, no? Paano na lang po yung extraordinary na walang confidential? May point, di ba, mga ka-review natin? Nagugulan ako pero parang may point. May point po, di ba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang pagkakaiba nitong confidential yan, mga ka-review, nabubulol na po tayo. Confidential fund, okay? Confidential intelligence fund, no? Na may word na confidential, which is na hindi dapat malaman kasi sikreto. At dito naman po sa extraordinary fund, no? Na may extraordinary, di ba? Na walang resibo kasi nga extraordinary. Parang may power ka para i-override, di ba? Yung resibo, no? Yan. So, ano po ba? Saan po ba tayo dito ang tama, no? No, mga ka-review, nagugulan na rin tayo. Pero anyway, mga ka-review, basta ang alam natin, kailangan ma-audit po yan. Maging confidential fund, or tama, maging confidential fund man yan, or extraordinary fund, kailangan pong malaman ng taong bayan kung saan po ninyo ginamit yan. Kailangan po magtali, no? Kung insakto ba yung ginamitan yan, di ba? Baka mamaya, di ba? Inilista nyo dyan sa sa certification ninyo, no? Yung mga materials, di ba? Kung ano man yan, di ba? O, dito, nilista nyo. Tapos, ipinadeliver nyo sa bahay nyo pala, mga ka-review. Nakakaloko. May nangyayari pong ganyan. Ha? Uy, gumising po kayo. May nangyayari pong ganyan, ha? Yung nasa resibo, okay, yung mga, na ano lang, di ba? Mga sinusulat lang. O, marami, pambahay, yung mga, construction materials. O, tapos, wala pala doon sa location kung saan yung project na yan. Nasa bahay pala nila yung mga materials. Naku po talaga, gumising po tayo, yan pong nangyayari sa totoong buhay, no, mga ka-review natin. Well, anyway, mga ka-review natin, nakakatawa po, no?
Well, anyway, mga ka-review natin, kung ano man po ang inyong reaction dyan, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong reaction. At mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan i-subscribe sa JSB TV PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.